naman po tayo sa naging sa nakita nating balita patungkol po mga kababayan sa nangyaring rally kahapon. Alam niyo wala ako dito kahapon kasi mga kababayan, meron tayong importanteng pinuntahan kahapon kaya hindi tayo nakapunta. At ang isa pa mga kababayan, napakalayo ko po kasi sa Kamaynilaan. Sobrang layo ko po talaga mga kababayan kaya hindi tayo agad-agad nakakapunta kapag may mga ganyang event. Pero ang maganda dito mga kababayan, sinasabi nung kampo ni Digong na nilangaw daw. Nilangaw daw etong rally kahapon. Unang-una mga kababayan, talagang hindi naman pwedeng magdami ng tao yan kasi hindi naman tayo katulad ng mga sekta mga kababayan na may ibinababang utos para tipunin yung mga sumusuporta sa kanila at mag-rally mga kababayan. Tayo kung sino lang yung gustong sumama, dyan po sa rally mga kababayan ay welcome naman sila. Kung sino yung gustong sumama dyan sa rally, magpahayag ng kanilang pagsuporta sa impeachment laban dito kay Sara Duterte, malaya po silang sumama at yung mga ayaw ay hindi naman po pinipilit. Sa madalit salita, wala po yung sapilitan at wala po yung ibinababang utos. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pakinggan natin itong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, ilang grupo na nawagan sa House na aksyonan ang impeachment cases ni VP Duterte. So ito i-play po natin. Sa ibang balita, nananawagan ang ilang grupo sa Kamara na aksyonan na ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero para kay President Bongbong Marcos, hindi ito praktikal na isulong sa ngayon. Nasa front line ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Impeach Sara Duterte! Impeach! Yan ang sabay-sabay na sigaw ng iba't ibang grupo sa harapan ng EDSA People Power Monument sa Quezon City kanina. Pero mga kababayan, in fairness dito sa impeachment Sara, mas marami pa rin sila. Mas marami pa rin yung naandi dito kaysa doon sa mga mautog rally ng mga didiles. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, yung mga mautog rally po nila, yung mga EDSA Shrine rally po nila, mas marami pa rin. Itong pumunta dito, partida mga kababayan na hindi lahat ng vlogger nakapunta dyan. Katulad ko, hindi ako nakapunta dyan mga kababayan. Kita nyo, marami pa rin. Lalo na yung mga sumuporta dito sa rallying ito, na mga pumunta dito, talagang masasabi po natin na hindi po pinilit yan at hindi po binayaran yan. Hindi katulad mga kababayan, doon sa kanilang EDSA Shrine na binibigyan nila ng tigpa 500 pesos na kinukurap pa nila yung 200 mga kababayan. Pero dito mga wala pong bayad yan at hindi po sapilitan yan. Pero marami pa rin kaysa doon sa mga mautog rally po nila. Ang kanilang panawagan, patalsikin sa kanyang pwesto si Vice President Sara Duterte. Matatanda ang 3 impeachment complaint nang inihain sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Nag-ugat ang mga ito sa umano'y maanumalyang paggasta ni VP Duterte ng confidential funds ng Office of the Vice President at noong siya ay kalihim pa ng Department of Education. Kabilang sa mga nakiisa sa pro-impeachment rally si ACT Teachers Representative Franz Castro mula sa grupong Makabayan. Aniya, wala pa ring usad ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Duterte. Kasi nga hindi pa napapanahon. Mas maganda mga kababayan, tama nga si PBBM, mas magandang pag-usapan ito after election mga kababayan. Kasi ngayon, hindi talaga mga kababayan hindi talaga napapanahon pa kasi mag-e-election na nga. Iilang buwan na lang, magsisimula na ang campaign period mga kababayan. At mas magandang pag-usapan yan after election para dire-diretso na. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dapat ito ay dalhin na kay Speaker ng Secretary General. As Speaker. Saka dapat pagpipili kayo ng senador mga kababayan, ang isipin natin lagi na mga senador na iluluklok po natin ay yung mga senador na hindi kaalyado ng mga Duterte. Bakit? Kasi kapag kaalyado yan ng mga Duterte at yung impeachment complaint ay dumating sa Senado, baka lahat katulad ni Robin Padilla na ngayon pa lang sinasabi na isi-zero vote niya. Yung impeachment laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, ang piliin po natin ng mga senador mga kababayan na susunod na uupo after election dyan sa Senado ay yung pro-Pilipino at yung walang utang na loob sa mga Duterte. Ipagpatuloy pa natin. Speaker naman, dahil 3 yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. Nakiisa rin ang grupong Magdalo sa pagtitipon para sa impeachment ng Vice Presidente. The ball is with the Congress naman It's with the congressmen and the senators
whether the process will push through. Ngayon, may mga violations. We believe that there are violations of the Constitution, there may betrayal of the public trust, especially dun sa funds, tsaka sa mga disbursement of different funds, ganyan. Na hindi siya sinasagot, she should be accountable for it. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na hihintayin pa nila hanggang sa susunod na linggo kung mayroon pang maghahain ng ika-4 na impeachment complaint. Si Pangulong Bongbong Marcos naman naniniwalang problematic at hindi praktikal ngayon ang impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. There is a consequence to, there will be a precedence, and it will be very problematic. Muling iginiit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. Ibig sabihin, sinasabi ni PBBM, hindi ito yung tamang panahon kasi mag-e-eleksyon. Pero mga kababayan, after election, pwede nang pag-usapan ulit yan. Kaya nga kung titingnan natin yung naging interview ni Tito Sen, di ba ang sabi nga ni Tito Sen doon mga kababayan, doon sa naging interview po niya, sa ngayon medyo alanganin. Kasi nga kukulangin sa oras. Pero mga kababayan, after election, pagbalik ng July, kung gustong pag-usapan, pwede na ulit pag-usapan yan. Kaya nga kung kayo magluluklok ng mga senador, mga congressman, ang piliin ninyo yung walang utang na loob mga kababayan, walang pagkakautang na loob sa mga Duterte para maging makabayan, maging makatao, yung kanilang gagawing pagtatrabaho at walang personal interest. Kasi pagka may utang na loob, katulad ni Robin Padilla, sa pamilyang Duterte, asahan nyo na ang uunahin po niyan kaysa yung kapakanan ng taong bayan, ang uunahin po niyan mga kababayan, yung kapakanan ng kanilang mga kaalyado at pinagkakautangan ng loob. Ano po kaya maging matalino tayo pagdating ng 2025? Ayon naman sa kilalang Pagdating ng Mayo. malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang. Buti hindi naging senador to mga kababayan kasi kung naging senador to, kita nyo naman kung gaano kalaki ang pagkakautang na loob kay Digong. Ngayon, Tuloy, kaya lang yun, medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi masabi nila. Pero Hindi gano'n interesado kasi takot yata na katagal? Baka naman 2027 na. ayaw mo sila, pero tutuloy nila yan. Ah. Unless there will be a change of present dispensation. nagbabalita mula sa frontline. Elaine Marami din palang umattend mga kababayan, o tingnan nyo. Marami din palang umattend, unlike dun sa kanilang mga mautog rally at saka dun sa kanilang EDSA Shrine. EDSA Shrine rally na gumastos pa sila ng pera mga kababayan. Dito wala pong sapilitan yan. Kung sino yung gustong sumama, welcome. Kung sino yung ayaw, hindi po pinipilit. Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Kaya maliwanag mga kababayan na eto mismo nanggaling sa bibig ni PBBM, hindi pa ito yung oras, hindi pa napapanahon mga kababayan, pero sinusuportahan niya yung pahayag ni JPE mga kababayan na magiging makakasama talaga sa bansa kung hindi masusunod yung proseso ng rule of law. Ibig sabihin, anytime pwedeng pag-usapan yan after election.